Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikapitong kabanata ng Mateo. Huwag husgahan ang kapwa. Huwag ninyong husgahan ang iba, para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinuhusgahan ang inyong kapwa, ay ganoon din kayong huhusgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, "Kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo," gayong may malatrosong puwing sa iyong mata? Mapagkunwari. Alisin muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal, dahil baka balingan nila kayo at lapain. At huwag din ninyong ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas, dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito. Andito, kapatid, ang isa sa mga pinakamadalas banggitin ng verso sa salita ng Diyos. Huwag tayong manghusga para di tayo husgahan ng Diyos. Ito ang kadalasang sagot ng mga makasalanan kapag binabatikos natin sila. Pero kailangan nating basahin ng buo ang taludtod, mga kapatid. Hindi tamang sabihin na huwag tayong manghusga lamang. Ngunit bago tayo humusga, ay siguraduhin muna nating di natin ginagawa ang nakikita natin sa ating kapwa. Paano natin huhusgahan ang nagsisinungaling kung tayo ay nagsisinungaling? Paano natin huhusgahan ang nagnanakaw kung tayo rin ay nagnanakaw? Ang turo ni Jesus sa atin ay tingnan muna ang ating sarili. Hindi natin kayang ituro sa iba ang hindi pa natin natututunan. Hindi natin dapat binabatikos ang pag-uugaling ginagawa din natin. Paminsan, kahit na tayo ay nagbabatikos sa ating kapwa, may mga pagkakataong di talaga sila nakikinig. Matigas ang kanilang puso at kahit na anong paliwanag o paalaala ay di naman nila pinakikinggan. Ang turo sa atin ay huwag silang pilitin. Noong nagtuturo nga si Jesus sa lahat ng tao ng Israel, marami rin ang hindi naniniwala at hindi sumusunod. Tandaan lang natin na ang pagbubukas ng puso at isipan ay wala sa atin, kundi ito ay gawa ng banal na Espiritu. Basahin natin. Humingi, humanap, kumatok. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita. At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit?
ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Ganyan ang tamang pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta. Tinuturuan tayo ni Jesus na pagtibayin ang ating pananampalataya sa Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay nakikinig. Ang Diyos Ama ay mapagbigay. Ang Diyos Ama ay mapagmahal. Hinihikayat tayo ni Jesus na laging lumapit sa Diyos Ama at di niya tayo pababayaan. Mag-ingat lamang tayo mga kapatid sa paghingi sa Diyos Ama ng mga bagay na makasarili at hindi ayon sa Kanyang kagustuhan. Tinuturuan tayo ni Jesus na gawin natin sa kapwa ang gusto nating gawin sa atin. Pinaalalahanan tayo ni Jesus na ito ang tamang pagsunod sa kautusan. Basahin natin ang makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang dumadaan dito. Hindi man natin alam kung sino-sino ang makakarating sa langit, ngunit sinasabi ni Jesus na kaunti lamang ang makakarating doon. Marami ang nasa landas na maluwang at madali at malapad na hindi nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Marami sa atin ay naliligaw ng landas. Ang buhay ng iba ay sumusunod sa mundo. Paghabol sa yaman, kahalayan, pagnanasa, inuuna ang sarili, kapangyarihan, katanyagan, kasayahan. Ito ang mga bagay na nagbibigay ng panandaling kasiyahan at kaluguran lamang. Mahirap maging isang Kristiyano dahil kailangan nating isantabi ang ating sarili at mamuhay ng ayon sa kautusan ng Diyos. Lahat ng naniniwala ay dumadaan sa pagpapakabanal. At ang nakakalungkot kapatid, marami rin sa atin ay sumusuko. Mahirap man ang landas na makitid, ngunit makakasiguro tayo na ito ang magbibigay ng kasiyahang walang hanggan. Basahin natin. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga, at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Ang mga bulaang propeta ay gumagamit ng mga magagandang salita sa ating pandinig, dahil ito ang kagustuhan ng marami, na ipagtaguyod ang kanilang uri ng pamumuhay na makasalanan, at iwasan ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Maganda marinig na pagpapalain ka
Ngunit ang kapalit naman pala ay hihingan ka ng pera. Magandang marinig na kailangan mong mahalin ang sarili para matuto kang magmahal ng kapwa. Magandang marinig na hindi kasalanan ang mga bagong pananaw sa sexualidad ng tao. Tingnan natin ang kanilang pamumuhay. Ang turo ba nila ay ayon sa salita ng Diyos? Sila ba ay materyoso? Sila ba ay nagsisilbi ng walang panghuhusga at walang kinikilingan? Sila ba ay nagtuturo ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan? Sila ba ay nagtuturo ng buong pagpapakumbaba? Sila ba ay marunong magpatawad? Makikita ba sa kanilang buhay na sila ang tinutukoy na asin at ilaw ng mundo? Matuto tayong mangilatis. Mag-ingat tayo mga kapatid nang di tayo maligaw ng landas. Basahin natin. Hindi kikilalanin ng Diyos ang mga gumagawa ng masama. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ng aking Amang nasa langit, ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin at kayong mga gumagawa ng masama. May mga taong maraming mabuting gawa, ngunit iba pala ang hangarin ng kanilang puso. May mga taong nagpapahayag ng kanyang salita, ngunit maaaring ginagawa lamang nila ito dahil napipilitan sila. O di kaya naman ay pakitang tao lamang. O di naman kaya bilang trabaho at para sa sweldo lamang. May mga taong nakakapagpalayas ng masamang espiritu o di kaya nakakagawa ng mga milagro. Ngunit di natin alam kung sa kalaunan ay lumayo sila sa Diyos at naligaw ng landas. Tandaan natin na may mga taong sa simula ay malakas ang tawag ng banal na espiritu. Ngunit sa iba't ibang kadahilanan, mga pagsubok, mga tukso ng mundo, mga maling impluensya, o di naman kaya'y sadyang marupok lamang sila, kaya naman lumalabas sila sa pananampalataya. Nakakalungkot isipin na may ilan sa ating nakakakilala na kay Jesus at gumagawa ng mga mabubuting gawa, ngunit hindi sila naging matatag hanggang sa kaduluduluhan. Nakakalungkot isipin kung ito ang maririnig natin sa araw ng paghuhukom. Ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang buhay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak.
ang autoridad ni Jesus. Pagkatapos ipangaral ni Jesus sa mga bagay na ito, namangha ang mga tao. Dahil nangaral siya ng may otoridad at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. Ano ang pundasyon ng ating buhay? Si Jesus ba ang ginamit nating batong panulok sa ating buhay? May panahong hirap tayo sa pera, may panahong di maayos ang relasyon natin sa asawa o sa anak o sa mga magulang natin o sa mga kapatid at iba pang mahal sa buhay. May panahong wala tayong trabaho o kung may trabaho man, marami ring problema. Minsan may malalim na karamdaman kung hindi tayo ay ang ibang mahal sa buhay. Paano kung may malalim tayong bisyo na hindi natin mabitawan? Paano kung ang anak natin ay nalulong sa droga? Paano kung lumayas ang iyong anak o ang iyong asawa at di mo siya mahanap? Paano kung may naaksidente sa isa nating mahal sa buhay at sila ay namatay? Nakaranas ka na bang masunugan at mawala lahat ng iyong ari-arian? Ano ang gagawin natin kapag nangyari ito sa atin? Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa iba't ibang panahon. Sadyang ganyan ang buhay dito sa lupa. Si Jesus lamang ang makakatulong sa ating maging matatag kapag dumating ang mga mabibigat na dagok ng buhay. Si Jesus ang gamitin nating pundasyon ng ating buhay. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 7 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.